Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang pinakamakapangyarihang hakbang na maaring gawin ng isang lalaki ay hindi ang makipaglaban para sa kanya, kundi ang mawala ng walang salita, walang argument, walang pakiusap, walang pagwawakas, wala lang maniniwala. Ka ba na ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sigaw? Na ang pag-alis ay mas matindi pa kaysa kahit anong suntok? Hindi ito kahinaan, ito ay estratehiya. Ito ang ginagawa ng mga lalaking mataas ang halaga. Ang mga maskuladong lalaki ay hindi tumatakbo. Nawawala sila maligayang pagdating sa Marcus Aurelius Tagalog. Ngayon aalisin natin ang mga kasinungalingan na nagtatali sa iyo ng emosyonal. Nais ng modernong mundo na maging mapagkailangan ng mga lalaki, laging available at laging nagpapaliwanag. Pero ang tunay na lakas, ang tunay na maskuladong enerhiya, hindi naghahanap ng pagpapahalaga o nagmamakaawa ng atensyon. Naging bagyo siya at pagkatapos ay nawala sa abot tanaw. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol sa isang lalaki. Ibinigay niya ang lahat sa kanya, oras, katapatan, kahinaan. Nakinig siya nang umiyak siya, nagpakita siya nang tawagin siya. Pinatawad siya nang magpakita siya ng kawalang galang. Inisip niyang ang ibig sabihin ng pagmamahal ay ang mag-hold on kahit gaano ito kasakit. Pero nang umalis siya, iniwan siya, nang walang paalam minabuti siyang lokohin. Baka nga pinalitan siya sa isang gabi, siya ay nasaktan. Hindi lang dahil sa pagkabigo, kundi dahil sa pagkakanulo. Sa pagka-realize na ang kanyang pagmamahal ay hindi sapat. Na ang pagiging mabait na lalaki ang nagdala sa kanya sa pagiging iniwasan, hindi minahal. Pero may nangyaring pagbabago. Hindi siya nag-text ng mahabang mensahe. Hindi siya nagmakaawa ng isa pang pagkakataon. Hindi niya sinubukang ayusin ito. Pumili siyang manahimik. Inaasahan niyang makikita siya ng umiiyak. Pero wala siyang nakuha. Inaasahan niyang siya'y susundan. Pero binigyan siya ng distansya. Inaasahan niyang magiging prize siya. Ngayon siya na ang nagmamasid habang nawawala siya. Doon nagsimulang magbago ang kapangyarihan. Hindi ito laro. Ito ay prinsipyo. Itinuturo ng Stoicism na dapat natin pangibabawan ang ating nararamdaman. Hindi ito maging nangingibabaw sa atin. Inilantad ng dark psychology ang lakas ng kawalang interes at kontrol sa emosyon. Kapag pinagsama-sama, ginagawa nitong hindi matitinag, hindi toksiko, hindi malamig, simpleng tapos na sa pagpapaliwanag ng iyong halaga. Ang video na ito ay ang iyong gabay. 10 brutal at malinaw na mga leksyon na kailangan matutunan ng bawat lalaki pagkatapos ng pagkatalo sa pag-ibig. Hindi ito para sa mahihinang loob. Ito ay para sa lalaking handang ilibing ang batang nagmakaawa at itaguyod ang lalaking naglalakad mag-isa. Hindi nag-iisa, kundi nakatuon. Kaya kung tapos ka nang magdusa para sa mga taong pinanood kang mamatay, kung sawa ka na sa pagpapakita ng iyong halaga sa isang tao na nagdesisyon na i-like ang video, mag-subscribe, mag-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba, ipinapalaya ko ang hindi ko kayang kontrolin. Ngayon, magsimula tayo. Number 1. Maramdaman mo ito minsan hindi na muli. Ang pagkabasag ng puso ay sakit, pero hindi ang sakit ang kalaban. Ito ang guro. Nang umalis siya, para bang kinuha ang hangin mula sa iyong mga baga, paulit-ulit na bumabalik sa iyong isipan ang huling pag-uusap. Ang kailangan ko ng espasyo, ang malamig na paalam, ang pagbabago ng tono ng kanyang boses nang itigil niyang makita kang prioridad. Ang sakit na iyon, iyan ang iyong babala. Iyan ang iyong katawan na nagsasabing may kailangan baguhin. Hindi lang sa kanyang pag-uugali, kundi pati na rin sa iyong mga pamantayan. Tingnan mo, ang isang maskuladong lalaki ay nararamdaman ang lahat, pero minsan lang siyang dumaan sa pagdurusa. Hindi siya nananatiling sugatan, hindi siya nagmumuni, hindi siya umiikot sa mga paano kung. Ramdam mo, hinarap mo, ginamit mo. Karamihan sa mga lalaki ay nalunod sa sakit ng pagkabasag ng puso dahil tinatanggihan nila ang sakit. Sinusubukan nilang patagilid ito sa pamamagitan ng mga distractions, rebound, addiction, walang katapusang pag-scroll, pekeng mga ngiti. Pero ang ginagawa lang nito ay pinalalala ang paghihirap. Kung gusto mong putulin ang siklo,
makipagtagpo ka rito. Hayaan mong mag-ukit ito sa'yo. Hayaan mong ituro nito sa'yo kung sino ang hindi dapat maging sa susunod. Dito pumapasok ang Stoicism. Sabi ni Marcus Aurelius, kung ikaw ay pinahihirapan ng anumang panlabas na bagay, hindi ang sakit ay dulot ng bagay mismo, kundi ng iyong pagpapahalaga dito. Pagkakasalin, hindi ang pag-alis niya ang pumapatay sa'yo. Ang kwento na inattach mo sa kanya ang sumisira sa'yo. Akala mo siya na. Akala mo kailangan mo siya para maging buo. Pero guess what? Hindi mo kailangan. Ang ilusyon na iyon ang masakit, hindi ang kanyang pagkawala. Ang pinakamakapangyarihang mga tao sa kasaysayan, mga pilosopo, mandirigma, hari, ay pinanday sa dalamhati. Hindi dahil iniiwasan nila ito, kundi dahil natutunan nilang pag-honoran ito, hindi ka sirain. Ikaw ay muling binubuo at ang versyon ng sarili mo na darating, hindi siya tatakbo. Hindi siya magmamakaawa. Hindi siya magpapaliwanag. Siya ay magiging. Kung tapos ka ng hawakan ng sakit na parang ito ang ebidensya ng malalim mong pagmamahal, kung handa ka ng maramdaman ito minsan at hindi na muli, i-like ang video, mag-subscribe, mag-turn on ng notifications at mag-comment sa ibaba. Bumangon ako sa sakit. Number 2. Ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa galit. Akala mo kailangan mong magsalita. Akala mo kung mailabas mo lang ang nararamdaman mo, kung sabihin mo lang sa kanya kung gaano ka nasaktan, baka maintindihan niya, baka bumalik siya. Hindi. Iyan ang inaasahan niya. Inaabangan niyang makakita ng reaksyon. Isang emosyonal na pagsabog, isang breakdown, isang monologo. Pero ang mga maskuladong lalaki ay hindi nagbibigay ng palabas na inaasahan ng iba. Binibigyan nila ng katahimikan. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay kontrol. Ito ang nangyayari kapag huminto ka na sa pagtatangkang baguhin ang kwento at nagsimula kang kunin ang responsibilidad mo sa kwento. Hindi mo kailangang magsigaw, mag-argumento o ipaliwanag ang iyong panig. Iiwan mo siya na may huling alaala sa iyo. At kung ang huling alaala ay ikaw, kalma, composed, detached, mas malakas itong sumisigaw sa kanyang isipan kaysa sa anumang mensahe na maaari mong ipadala. Sa dark psychology, ang katahimikan ay lumilikha ng tinatawag na psychological vacuum. Ayaw ng utak ng mga walang laman na espasyo. Pinupuno ito ng mga hula, paano kung, at hindi pa nasosolusyunan na tensyon. Kapag nanatili kang tahimik, nagsisimula siyang i-replay ang lahat ng nangyari. Nagsisimula siyang magtaka kung bakit hindi ka tumutugon. Diyan nagsisimula ang pagkamausisa na nagiging pagsisisi. Diyan nagsisimula ang pagka-detached na nagiging kapangyarihan. Itinuturo ng Stoicism na ang galit ay hindi nakaka-impress. Ito ay predictable. Madali. Ang tunay na lakas ay ang emotional sovereignty, ang kakayahang maramdaman ng lahat at piliin pa rin na huwag tumugon. Walang reaksyon, walang paliwanag, kundi katahimikan. Gusto mo ba siyang maramdaman ang pagkawala? Huwag mong ipakita na nasasaktan ka. Ipakita mong wala kang pakialam. Dahil kapag ang isang lalaki ay maaaring maglaho sa katahimikan, walang closure, walang eksena, binabago nito ang buong dynamics. At ang katahimikan na iyon, hahantong siya sa mas malalim na pagsisisi kaysa sa mga salitang kayang mong sabihin. Kung tapos ka na sa patuloy na reaksyon at handa ng mastery ng sining ng katahimikan, i-like ang video, mag-subscribe, mag-turn on ng notifications at mag-comment sa ibaba. Ang katahimikan ko ang aking kapangyarihan. Number 3. Tigilan mo na ang pagpapaliwanag. Tuwing nagpapaliwanag ka sa isang tao na matagal nang nakapagdesisyon, binababa mo ang iyong halaga. Ginagawa mong debate ang iyong dangal. Sinusubukan mong ipaliwanag ang iyong pagmamahal, ang iyong katapatan, ang iyong presensya na hindi naman dapat kailangang ipaliwanag mula sa simula. Hayaan mong linawin ko. Pagkatapos mong magsimulang magmakaawa at ipaliwanag ang iyong kaso, tapos na ang lahat. Umalis siya, lumayo siya, pinili niyang maglayo, iyon ang mensahe. Hindi mo na kailangang i-decode ito, hindi mo na kailangang magbigay ng listahan ng mga dahilan kung bakit naging mabuti ka sa kanya. Alam niya, naalala niya, ngunit hindi umaalis ang mga tao dahil nakakalimutan nila ang halaga mo. Umaalis sila dahil akala nila hindi ka aalis.
Tigilan mo na ang pagsubok na maintindihan ng isang tao na nakikinabang sa hindi pagkakaintindi sa'yo. Ang maskuladong lalaki ay hindi desperado na marinig. Nagsasalita siya ng isang beses, namumuhay siya ayon sa kanyang code. Kung hindi nila maintindihan, pwede silang umalis. Kapag hinahabol mo ang kalinawan mula sa isang tao na nag-ghost sa'yo, nag-disrespecto sa'yo o pinalitan ka, ibinibigay mo sa kanila ang lahat ng iyong kapangyarihan. Maliwanag ito sa dark psychology. Mas hinahabol mo ang validation, mas kaunti ang nakukuha mo. Ang mga tao ay likas na pinahahalagahan ang kakulangan. Kapag laging available ka, laging nagpapaliwanag, laging humahabol, tinataboy ka nila. Ngunit maglaho ka ng walang salita at ngayon ikaw ay isang misteryo. Ang misteryo ay lumilikha ng halaga. Ang stoicism ay tungkol sa paggalang sa sarili. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang iyong halaga. Ipinapakita mo ito sa katahimikan. Naglalakad ka ng may paninindigan, hindi pagpapaliwanag. Kung mali ang paghusga sa iyo, ayos lang. Hindi iyon iyong pasanin. Iyon ang kanilang pagkatalo. Kaya kung tapos ka na sa pagpapaliwanag ng iyong presensya sa mga taong tinuring ito bilang isang option, i-like ang video, mag-subscribe, mag-turn on ng notifications, at mag-comment sa ibaba. Hindi ako humahabol, ako ang inaakit. Number 4, ang batas ng kawalang interes. Ang kawalang interes ay hindi malamig. Hindi ito pagkaasim. Hindi ito pagpapanggap na wala kang pakialam. Ito ay tunay na hindi na pagkakaroon ng pakialam. Iyon ang pagbabago. Iyon ang sandali na tumigil kang mag-orbit sa kanyang atensyon at nagsimulang tumayo sa iyong sariling gravity. Dahil kapag hindi na siya makakontrol sa kung paano ka makaramdam, nawawala ang kanyang pagkakahawak sa iyo. Narito ang katotohanan. Ang atensyon ay kapangyarihan at alam ito ng mga babae. Kapag siya ay lumayo na nahimik o tinutest ang iyong reaksyon, pinagmamasdan niyang makita kung mayroon pa siyang impluensya. Ang mahihinang lalaki ay nahuhulog sa bitag. Siya ay naduduwal, nagdodoble text siya. Nagpo-post siya ng cryptic messages. Sinusubukan niyang mag-trigger ng reaksyon. Ang maskuladong lalaki, hindi gumagalaw, hindi siya nanginginig. Inilalapat niya ang batas ng kawalang interes, sabi ng batas na ito. Anuman na hindi tumutugma sa iyong kapayapaan ay walang halaga. Hindi mo siya hinahabol, hindi mo siya kinamumuhian, hindi mo lang siya kailangan. Ang banayad na pagbabagong ito sa enerhiya, iyon ay psychological warfare dahil ngayon siya ang hindi sigurado. Siya ang nanonood ng iyong mga galaw. Nagtataka kung paano ka nakapag-detach ng ganun kadali. Ganun kabuo, ganun katagal. Ang kawalang interes ay nakaugat sa paggalang sa sarili. Tinuruan tayo ng stoicism na hindi dapat ang ating mga emosyon ay pinamumunuan ng mga panlabas na bagay. Hindi papuri, hindi pagtanggi, hindi pagmamahal. Kapag inalis ng isang tao ang kanilang presensya sa iyong buhay, huwag magmakaawa, huwag magpanggap. Tanggapin mo, ang kawalang interes ay ang pinakatahimik at pinakamatinding anyo ng kapangyarihan dahil hindi ito naghahangad ng paghihiganti. Nakakalimutan nito na kailanman ay kailangan mo pa ito at narito ang pinakamatinding bahagi. Kapag hindi mo na pinansin, doon nila magsisimulang mapansin. Kapag ikaw ay nag-detach, nagiging hindi mahuhulaan ka at wala nang mas kaakit-akit o nakakagulat kaysa isang lalaki na akala nila ay kanilang pag-aari ngunit biglang hindi na nila maabot. Kaya kung tapos ka na sa pamumuhay ng may emosyonal na tali, kung handa ka ng masterin ang batas ng kawalang interes, i-like ang video, mag-subscribe, mag-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Ang detachment ay aking disiplina. Number 5, maging salamin siya, hindi alaga. Tuwing siya ay lumalayo at ikaw ay humahabol, tuwing siya ay niyayakap ang kawalang galang at tinatanggap mo ito, tinuturuan mo siya na ang kanyang mga pag-uugali ay walang epekto. Iyon ang ginagawa ng mga alaga. Sila ay sumusunod. Sila ay nagmamakaawa. Sila ay sumusunod sa lahat ng utos. Pero hindi ka narito para maging kanyang emosyonal na alaga. Nandito ka upang maging kanyang salamin. Ang salamin ay hindi humahabol. Ang salamin ay nagre-refleksyon. Kung siya ay magiging malamig,
ikaw ay magiging mas malamig. Kung siya ay magkakaroon ng kawalang galang, ikaw ay magdidistansya. Kung siya ay lalayo, ikaw ay maglalaho. Hindi para maglaro ng laro, kundi upang ipakita sa kanya kung ano ang ipinapakita niya sa iyo. Iyon ay emosyonal na chess, hindi emosyonal na gulo. At kapag napagtanto niyang ang kanyang mga aksyon ay may katumbas na mga epekto, magbabago ang lahat. Nakikita mo maraming lalaki ang iniisip na ang pagiging tapat ay nangangahulugang pagtiis sa kawalang galang. Nababanggit nila ang walang kondisyon na pagmamahal bilang walang kondisyon na pag-access. Mali. Ang maskuladong lalaki ay hindi nagre-reward sa masamang pag-uugali. Hindi niya ipinaliliwanag ang kanyang mga pamantayan. Tinatanggal na lang niya ang sarili kapag nalabag na ang mga iyon. Iyan ang paraan para maibalik ang kontrol ng hindi itinaas ang iyong boses. Iyan ang paraan upang ipakita ang lakas ng hindi kailangan gumalaw ng isang daliri. Sinasabi ng dark psychology na ang mga tao ay nagbabago lamang kapag ang mga epekto ng hindi pagbabago ay nagiging hindi komportable. Ang epekto ng iyong salamin ay nagdudulot ng hindi komportabling pakiramdam. Hindi mula sa puot, kundi mula sa katotohanan. Dahil kapag nakita niyang siya ay nakatingin sa kanyang sarili sa pamamagitan ng iyong reaksyon, siya ay lalago o aalis. Anuman ang mangyari, ikaw ang nanalo. Anuman ang mangyari, ikaw ang may kontrol. Ang Stoicism ay tungkol sa pagkakasundo, hindi mag-react dahil sa emosyon, kundi kumilos ayon sa prinsipyo. Kung siya ay wala sa balanse, hindi mo siya itatama, pababayaan, mong maramdaman niya ito. At kung siya ay babalik, iyon ay dahil naramdaman niya ang kakulangan. Hindi dahil ikaw ay nagmakaawa para punan ito. Kaya kung tapos ka na sa pagiging tapat sa dysfunction, kung handa ka nang mag-reflect, hindi humabol, i-like ang video, mag-subscribe, mag-turn on ng notifications at mag-comment sa ibaba. Ako ay nagmamatch ng enerhiya, hindi emosyon. Number 6, itayo ang iyong kuta. Umalis siya. Mabuti. Ngayon, gamitin ang sakit na iyon bilang gasolina dahil nang umalis siya, binigyan kanya ng isang bagay na hindi mabibili. Espasyo. Espasyo para muling magtayo, para magbago, para lumikha ng buhay na napakalakas, punong-puno at hindi matitinag na ang pagkawala niya ay nagiging walang halaga. Dito nagsisimula ang pagbabago. Tumigil ka sa paghihintay ng closure at nagsimula kang magtayo ng iyong kuta. Ang gym ay nagiging iyong therapy. Ang trabaho ay nagiging iyong pagtakas. Ang katahimikan ay nagiging iyong armas. Inilalayon mo ang bawat patak ng sakit ng puso para sa pag-unlad. Ang mga stoic na lalaki ay hindi lumulubog sa lungkot. Nagtatrabaho sila. Hindi sila nagpo-post ng mga malulungkot na quote. Nagtatayo sila ng mas malakas na katawan, mas mabuting ugali, mas maayos na sistema. Hindi ka bumangon mula sa sakit ng puso sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol dito. Bumangon ka sa pamamagitan ng paglabas dito. Hindi ito para ipakita sa kanya. Hindi ito tungkol sa pagpapagalit sa kanya. Ito ay tungkol sa pagiging version ng iyong sarili na hindi na muling magmamakaawa. Ang version ng iyong sarili na hindi tumatanggap ng kalat, na hindi nagre-react sa katahimikan, na hindi kailangan piliin dahil siya ay palaging pumipili sa sarili niya. Sa dark psychology, tinatawag ito na identity shift. Kapag ang sakit ng iyong nakaraan ay naging labis na, tinatanggal mo ang version ng iyong sarili at gumagawa ng bago. Isang bagay na nakatutok, delikado at hindi matitinag. Iyan ang iyong kuta. At kapag ikaw ay nasa loob nito, emosyonal, mental, pinansyal, wala nang makakauyog sa iyong pundasyon. Kaya huwag tanungin kung iniisip ka pa niya. Huwag magtaka kung babalik pa siya. Marahil ay babalik siya, pero sa mga oras na iyon, ikaw ay magiging ibang tao. Ang lumang version na nakilala niya, hindi na siya umiiral. Kung tapos ka na sa pagpaparalisa ng sakit at handa ka nang gawing mataas na lupa ang sakit ng puso, i-like ang video, mag-subscribe, mag-turn on ng notifications at mag-comment sa ibaba. Nagbubuild ako habang sila ay naglalaho. Number 7. Huwag kailanman sirain ang no contact. Totoo ang pakiramdam na gusto mong makipag-ugnayan. Gusto mong mag-check-in, malaman kung namimiss ka niya. Baka mag-send lang ng hope you're doing okay. Pero narito ang matigas na katotohanan.
Tuwing sinisira mo ang no contact, binabalik mo ang iyong paggaling, ibinabarter mo ang iyong lakas para sa isang mabilis na dopamine hit. At para saan? Isang pirasong tinapay? Isang malamig na sagot? Hindi aksidente ang kanyang katahimikan. Kaya ang iyong katahimikan ay dapat isang desisyon. Ang no contact ay hindi isang taktika. Isa itong pagbabago. Ito ay ikaw na kumukuha muli ng iyong respeto sa sarili. Ito ay ikaw na humihiwalay mula sa emosyonal na kasino kung saan ang bahay ay laging nananalo. Dahil sa oras na mag-text ka, tumawag, mag-like o kahit manood ng mga story niya, nandoon ka na muli sa mesa at alam niya iyon. Sinasabi ng dark psychology na ang katahimikan ay tinatanggap bilang lakas at ang paglabag sa katahimikan ay nagpapakita ng kahinaan. Ipinapakita nito na may emosyonal na pag-aari pa siya sa iyong isipan. Binibigyan siya nito ng closure, kinukumpirma na naapektuhan ka pa. Pero kapag nanatili kang tahimik, kapag hinayaan mong magsalita ang distansya, pumapasok iyon sa kanyang balat. Nagtatanong siya, pinapaisip siya, pinipilit kanyang habulin. Malinaw ang stoicism. Huwag hayaang ang iyong emosyon ang magdikta ng iyong mga aksyon. Baka gusto mong makipag-ugnayan. Baka akala mo may kailangan pang sabihin. Pero iyon ang nagsasalita ang emosyonal na isipan. Ang lohikal na lalaki, ang stoic na lalaki, ay nauunawaan na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa muling pagkonekta. Matatagpuan ito sa pagpapigil sa sarili. Umalis siya, kaya hayaan mo siyang magtaka kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng isang lalaking hindi kailanman nagmakaawang mapanatili. Habang tumatagal ang iyong katahimikan, lalakas ang halaga mo at kapag napagtanto niyang nawala siya, ikaw ay masyadong malayo na upang mag-alala. Kung tapos ka na sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga taong hindi pinahalagahan ka, i-like ang video, mag-subscribe, mag-turn on ng notifications, at mag-comment sa ibaba. Ang katahimikan ko ay mas malakas kaysa sa closure. Number 8. Hayaan siyang magdusa sa kanyang desisyon, nagdesisyon siya. Kung iniwan ka man niya, naglayo o pinapalitan ka bigla, hindi iyon aksidente. Isa itong desisyon. At ngayon, siya na ang may pasan na iyon. Huwag mo siyang tulungan. Huwag mong gawing madali. Huwag kang makipag-ugnayan para alalayan siya nang siya mismo ang naglikha ng katahimikan. Hayaan siyang magdusa rito. Hayaan niyang maramdaman kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng isang lalaking gagawin ng lahat hanggang sa siya ay magising. Dito karamihan sa mga lalaki ay sumusuko. Akala nila ang pagiging mas mataas na tao ay nangangahulugang mag-check-in, muling buksan ang pinto, maging available sakaling magbago ang isip niya. Hindi iyon lakas. Iyon ay pagtataksil sa sarili. Dahil sa oras na bumalik ka, burado ang aral. Ipinagpapala mo ang masamang asal. Sinasabi mo sa kanya, pwede mo akong saktan at nandito pa rin ako. At iyan ang eksaktong dahilan kung bakit ka natatali. Gusto mong baguhin ang dinamika ng kapangyarihan. Huwag magmakaawa para siya ay magbago ng isip. Siguraduhin mo lang na maramdaman niya ito. Hayaan siyang maranasan ang espasyo kung saan dati ay naroroon ang iyong enerhiya, ang mga tawag na hindi dumating, ang suporta na nawala, ang lalaking ipinagtabuyan niya. Ngayon ay ganap na detached. Diyan ipinanganak ang pagsisisi. Sinasabi ng dark psychology na ang mga tao ay hindi pinahahalagahan ang laging available. Pinahahalagahan nila ang bagay na kailangang muling paghirapan. At sa sandaling tumigil ka sa pagpaparamdam na gumagawa ka para gawing magaan ang kanyang pag-alis, magsisimula siyang magtaka kung nagkamali siya ng pinakamalaki sa buhay niya. Hindi dahil pinilit mong kumbinsihin siya, kundi dahil hindi mo ito ginawa. Ang stoicism ay nagpapaalala sa atin na kontrolado natin ang ating sarili, hindi ang iba. Ang desisyon niya ay kanya upang pasanin. Wala kang utang na tulong para sa kanyang realidad. Hayaan siyang magdusa rito. Hayaan niyang maramdaman ito. Hayaan siyang misin ka ng mag-isa. Kung tapos ka na sa pagbabalikat ng bigat ng desisyon ng iba at handa ka nang hayaan silang tanggapin ang mga konsekwensya, i-like ang video, mag-subscribe, mag-turn on ng notifications at mag-comment sa ibaba. Wala akong utang na aliw sa mga nag-iwan. Number 9. Laging bumabalik sila pero ikaw ay wala na.
laging bumabalik sila. Maaring magtagal ng linggo, buwan o minsan taon, ngunit palaging babalik sila kapag ang katahimikan ay naging masyadong malakas. Kapag hindi na pareho ang bagong lalaki, kapag na-realize nilang ang iyong presensya ay hindi lang isang opsyon, ito ay ang pamantayan. Lilitaw ang mensahe, "Hi stranger, iniisip kita, kamusta ka na?" At para sa karamihan ng mga lalaki, sapat na iyon. Iiwan nila lahat ng bagay, magsisilbing balik. Akala nila ito ay nangangahulugang redemption. Mali. Isang pagsusulit ito. Ang mga tunay na lalaki ay hindi kumikilos. Dahil sa oras na bumalik siya, ang lalaking kilala niya ay wala na. Muling nabuo, muling pinanday, ganap na detached. Hindi ka magre-react dahil sa puot. Hindi ka magre-react dahil lumago ka na. Sarado na ang kabanatang iyon. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa disiplina. Ang dark psychology ay malinaw na nagpapaliwanag nito. Hinahabol ng mga tao ang hindi nila kayang prediksyon at pinagsisisihan ang hindi nila maabot. Kapag hindi ka nag-react, kapag hindi ka nagbalik, kapag hindi mo binigyan ng emotional na muli, ikaw ang naging one that got away. Mula sa pagiging ex, naging leksyon ka. At tiwala ka, ang katahimikan ay iba kapag ito ay permanente na. Ang Stoicism ay nagtuturo sa atin na magpatuloy ng walang galit. Hindi ka nagbablock dahil sa inggit. Hindi ka nag-ghost dahil sa galit. Mag-evolve ka lang ng lampas sa pangangailangan ng closure, koneksyon o kuryosidad. Nakita mo na kung sino sila at pinili mo ang iyong sarili. Iyan ang huling hakbang, hindi paghihiganti, kundi indifference. Kaya kapag siya ay nag-text na, kapag dumating ang paghingi ng tawad, kapag sinabi niyang miss ko tayo, hindi mo kailangang mag-respond. Nagawa mo na sa pamamagitan ng iyong katahimikan, sa iyong progreso, sa iyong buhay na patuloy sa pag-unlad habang siya ay stuck. Paulit-ulit ang paglalaro sa nawala niya. Kung tapos ka na sa paghihintay sa pagbabalik at handa ka nang maging ang unang nakalimos, i-like ang video, mag-subscribe, mag-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Hindi ako bumabalik sa kung anong kailangan kong pagalingin. Number 10. Maglaho ka tulad ng isang Diyos. Kapag ang isang lalaki ay tunay na naglaho, hindi dahil sa ego, hindi para maglaro ng mga laro, kundi dahil tapos na siya, nag-iiwan siya ng katahimikan na wala ng apology ang makakapalit. Ang isang lalaking may tunay na maskulinidad ay hindi naglalaho upang parusahan siya. Naglalaho siya upang protektahan ang sarili, upang bawiin ang mga bagay na ibinigay ng masyado, upang tumaas mula sa ingay. Kapag naglaho ka tulad ng isang Diyos, hindi mo ibabagsak ang pinto. Dadaan ka lang dito nang hindi lumilingon. Tumitigil ka sa pagpo-post para makita. Tumitigil ka sa pagte-text upang maramdaman na may naghahanap sa iyo. Tumitigil ka sa pag-orbit sa kanyang mundo. Magtatayo ka ng sarili mong mundo, tahimik, walang humpay, nang hindi nangangailangan ng palakpak o pagpapahalaga. At ang pagkawala mong iyon, magiging alamat. Dahil ngayon, ikaw ay umiiral lamang sa alaala, sa kanyang mga panghihinayang, sa anino ng nawala niya. Ipinapakita ng dark psychology ito ng malinaw. Ang presensya ay nakakapagbigay ng ginhawa, ang kawalan ay nakakabahala. Kapag tuluyan kang naglaho, kapag wala na siyang access, wala ng updates, wala ng mga emotional na breadcrumbs, ang kanyang isip ang gagawa ng lahat. Pupunuin niya ang katahimikan ng mga what-ifs. Muling isusulat niya ang nakaraan. Magsisimula siyang magtaka kung siya ba ay nagkamali sa lahat ng bagay. At habang mas pinipilit niyang unawain ka, mas magiging makapangyarihan ka. Ang Stoicism ay nagtuturo na ang pinakamataas na kapangyarihan ay ang self-control. Hindi ka naglalaho dahil sa kahinaan. Naglalaho ka dahil sa lakas, dahil sa kapayapaan, dahil sa prinsipyo. Hindi dahil ikaw ay nagtatago, kundi dahil ang bersyon mo na may access siya ay hindi na umiiral. Tumaas ka na, pumaitaas ka na, ito ang huling hakbang, ang malinis na paghihiwalay, ang tahimik na pag-alis, ang magalang na pamamaalam na hindi niya inaasahan. At kapag tumingin siya pabalik dahil tiyak na gagawin niya iyon, mapapansin niyang hindi lang niya nawala ang isang lalaki, nawala niya ang isang kaharian. Kung handa ka nang maglaho mula sa mga espasyong hindi ka na pinahahalagahan, kung handa
Kanang maglaho tulad ng isang Diyos, i-like ang video, mag-subscribe, mag-turn on ng notifications, at mag-comment sa ibaba. Ang aking kawalan ay ang aking legasiya, at tandaan, ang mga lalaking maskulino ay hindi nagmamadali. Naglalaho sila ng stoic, tahimik at panghabang buhay